General Bantag. Kamusta na po kayo? Alive and kicking. Ngayon po ay aming pong pinaghandaan ng complaint ang mga vlogger na nag-interview sa kanya for contempt of court. Kasi Alright, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. Dahil sa wanted na umano, itong si General Bantag at ngayon nga ay anibersaryo sa pagkamatay umano ni Percy Lapid na itanong nga ng media kay Secretary Boyeng Remulla kung kamusta na umano ang status na may pag-asa ba na mahuli umano itong si General Bantag. May intel na ba umano itong hawak? At dito na nga binulgar ni Secretary Boyeng Remulla na patuloy umano yung kanilang pagmanhunt dito kay General Bantag at may mga tip na sila, location kung nasaan ito. So mga kababayan po natin, tandaan po natin na yung kaso nga ni General Bantag ay pansamantalang naitigil muna ang pagdinig dahil sa hindi pagsipot nito. So hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagpapakita mga kababayan po natin. Ngunit noong mga nakaraang linggo or buwan siguro, ay may tatlong vlogger na nag-interview nga kay General Bantag. At dito na itanong nila ang patungkol sa mga kuro-kuro or mga komento ni General Bantag patungkol sa mga nangyayari ngayon sa Bucor, sa ating bansa. At ngayon, ito umano ay maharap sa problema itong tatlong vlogger na ito mga kababayan po natin. Dahil ayon kay Secretary Boyeng Remulla, ito umano ay obstruction of justice, pambabastos umano sa ating batas. Dahil isang wanted na nga ito si General Bantag at may court order na. Kaya dapat umano ay hindi nila ini-interview o kinukuha ang kanyang opinion. At ito umano ngayon ay pinapag-aralan na at kakasuhan nga itong tatlong vlogger na ito. Sino ba ang tatlong vlogger na tinutukoy ni Secretary Boyeng Remulla? Ang alam po natin may tatlong vlogger na nag-interview kay General Bantag. Sila kaya ang posibleng sinasabi ni Secretary Boyeng Remulla? Pakinggan natin. Kamusta na po kayo? Alive and kicking na katulad ng mga inaasahan ng ating mga supporters. Dahil nagbabasa ako palagi ng mga comments sa mga comments ng mga subscribers ninyo, ng mga Banateros brothers at hindi lang kayo, pati na rin sa ibang vloggers, nagbabasa ako. Kaya ang sabi ko sa tulong ng mga comments na yan ay lumalakas ang loob natin kasi maraming umaasa talaga na ipagpatuloy pa rin natin ang laban at lumabas ang katotohanan. Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada. So, umpisa na natin itong tanong po natin. Unang-una sa lahat, asan po ba kayo? Joke lang po. Biro lang po. Biro lang po. Hindi po natin alam, linawin po natin, hindi po natin alam kung asan po si General Bantag. At nagpapasalamat nga tayo dahil binigyan tayo ng pagkakataon ang Banateros Brothers para makausap. So ito po mga kababayan po natin ang ilan sa mga parte ng naging interview. Mahaba yung naging interview nitong mga Banateros mga kababayan po natin. Pero si Secretary Remulla ay hindi niya naman binanggit kung sila nga ba ang kanyang tinutukoy. Pero 99% posibleng sila nga ang tinutukoy ni Secretary Boyeng Remulla. Itong tatlong vlogger umano na gumawa ng content, exclusive interview para kay General Bantag. Kaya nga naman ilang kababayan po natin, lalo na yung mga sumusuporta kay General Bantag, ay binabatikos na naman ngayon, baga mainit na naman itong si Secretary Boyeng Remulla kasi mukhang ano na umano ito, ito na ba yung paraan ng diktador o mano mga kababayan po natin? Wala na bang demokrasya, wala na bang karapatan na magsalita ang taong bayan? Dahil ang sabi ng iba, unang-una ay binigyan nila ng pagkakataon na magsalita ang taong gustong magsalita. Pero ayon kay Secretary Boyeng Remulla, dahil wanted na itong si Bantag, ito umano ay pambabastos. So hindi natin maintindihan kung saan parte ba na bastos itong ating umano'y korte, itong Department of Justice dahil sa pag-interview ng ilang vlogger dito kay General Bantag mga kababayan. yung assets na dapat mabigyan ng pabuya sa nangyari kong pagkakahuli sa anim na tao kong suspected, no? Na mga, ito po yung mga akusado sa korte na ating pong tinitingnan na maaaring po may kinalaman sa pagkawala ng mga samungero na matagal na hinahanap ng kanilang mga pamilya. Isang kalahating taon na mahigit ang nakalaan mula nung sila inawala. Ngunit hindi po tinutulugan ng gobyerno ang kanilang trabaho. Kahit na po, hindi pa 2 taon na, hindi po natin tinutulugan yan kasi
Kaya po ay ating pong binana ng mga problema na dapat mabigyan po ng kalutasan at mabigyan po ng justisya ang mga pamilya at yung mga biktima mismo. Sir, yung buong 6 million dun sa 6 na na-arresto na reward, kanino po mapupunta? Di ba yan yung reward yan leading to the arrest of. So yan po ay winaway natin yung information at yung work that's being done. So yun po yung determine natin ngayon nung pinag-uusapan po namin kanina. Basta ang mahalaga, yung kanila pong mga assets na bibigay po ng mga tulong ay pabilayaan kasi nga yun po yung buhay ng pag-aano natin, pag-aanap natin. Information is gold. Sa mga asset po, hindi naman yun sa mga... Pwede mong mabigyan ng kaunti ang CIDG, di ba naman yata bawal sa batas, dito pa ako wala. Kung may pinagbabawal po dyan, na sila po yung makatikim din ng kaunting tulong, yan po ipaaralin ko sa aming law department ng DOJ, kung pwede ko namin bigyan ang alagad ng batas para sa mga reward. Kasi meron din, meron po kami mga pwedeng na reward kung kailangan ibigay sa mga nakahuli po na pumatay kay Governor Decano. Yan po yung pinag-aaralan natin ngayon upang amin pong mabigay mga reward na nais namin ibigay. Sapagkat napakabilis po ang magkakahuli ng mga sanarin kay Governor Decano at ano na po natin yan na sa mga sanarin na yun, nakuha natin ang pagkaka-involve ng ilang natataas na tao sa ating lipunan na ngayon ay nagtatago mula sa batas. Sir, change tayong bagong information or updates po sa paghahanap kay General Bantag. Hindi kami tumitigil. Sasabihin ko sa inyo. We're not stopping at anything. Yan po, makukuha ko natin yan. Makukuha ko natin. Identified na yung dalawa sir na Jano. Yun ang isang pinag-uusapan ng ating Identified mga nag-investigador kasi parang papunta na tayo. For the identification. Malaki nga yun. That is exciting. But can you share naman yun, sir? Hindi, maudot eh. Hindi mo nasaan natin kung saan. Kasi yun naman sir, di ba makakatulong naman yun sir pag sinare mo yung name Oh. ng suspects. Ayun Kaya, Ayun pwede. nag-votas nito sila votas. Final na ng murder cases, ang pumatay kay Jembo. Oo. Ito po'y Sir, yung mga police. pinag-usapan po yan dito sa DOJ at i-evaluate po natin upang maging tama yung profile ng kaso. Hindi ko tayo pumayag sa mga unang homicide cases na may sila i-file. At yun po, sana votas po. Murder na. So, share lang ng link. Kasi it will help. I mean, I don't know if you agree with me. Yung name, Mga pinailan. yung John Doe's, yung mga pinailan. Hindi, wala pa akong nakukuha name. Pero yung identity nga, inaanan na namin eh. Inaanan pa rin natin. Pero meron tayong tamang katuto. Sir, konting clue. Wala pa akong maalam. Anong klaseng tao? Profile. XPDL din ba siya? Pero Katropa ano na yan, ba? ano yan, God for hard group, meron talaga mga player yan. Tawag din siya mga player. Yun po yung ating So you're looking at a syndicate, sir? Hindi, group, organized crime group siya. Alam mo, meron talaga tayong ganyan sa ating bayan. Buti nga ngayon, hindi gaano karami. Medyo sa crime statistics, mukhang gumaganda ng mga ating bansa. Ngunit hindi ko tayo pwedeng matulog kasi pwede mong dumami yan. Kaya dapat lagi tayong vigilant. As to the motive of the killing of Persila, are you speaking it with Personal. It's really personal. Personal. General Bantag. That's what the cases. Yun po yung nasa information. Let's follow the statements, follow the evidence. Yun po yung ating ginagawa. Pero sir, si General Bantag, wala na talaga siyang paramdam. Kasi di ba dati may sinasabi, Gusto gusto raw, Yung isang araw siya po yung na-interview ng mga vlogger, sa linggo yata yun, public sa Facebook. At ngayon po ay aming pong pinaghahandaan ng complaint ang mga vlogger na nag-interview sa kanya for contempt of court. So ito po mga kababayan po natin galing mismo sa bunganga ni Secretary Remulla na umano'y kakasuhan nga itong mga vloggers na nag-interview umano mga kababayan po natin. So ibig sabihin ay bawal pala no pagka ganitong may court order na, wanted na, nagtatago na sa batas ay bawal pala interviewin mga kababayan po natin. Yan ang sinasabi ni Secretary Boying Remulla. Ito ay obstruction of justice, pambabastos. So titingnan natin kung ano pa ang kanyang paliwanag mga kababayan po natin. Hindi pa yan, ito po ay mga taong hinahanap ng batas
na hindi mo dapat binibigyan ng ganun salita at ito po ay pamapastos sa korte sa proseso ng batas. Ano tawag? Tatlo. Ano tawag? Contempt of court? Contempt of court. Obstruction of justice. Pareho ba yun, sir, sa judiciary? Pero contempt of court. Hindi sa judiciary. Contempt of court yan. Parang binabasos mo yung korte. Sinabi na ng korte na habulin nyo to, hanapin nyo to, isupon nyo to. Kahit ikaw ay namamayan na regular, hulihin mo to. At kukunin siya ng batas. Kasi citizen's arrest. Pero, di ba? Yun ang ibig sabihin ng warrant of arrest. Kahit regular person ka, pwede mo hulihin. Kaya kung ikaw yung vlogger, regular person ka, pag ito ay tinulungan mo, eh parang sinuway ka. Aiding na ba yung ganun, sir? Aiding na yun? Hindi na yun. Oo. Hindi siya pumapastos yun. Parang sinasabi mo, So pambabastos daw mga kababayan po natin at naitanong din ng mga media na nasa presscon kung kamusta naman, ano naman ang posibleng mangyari kung ang midstream media o yung term nila is legit journalist. Mga kababayan po natin ang mag-interview for example kay Bantag dahil wanted na ito. Ano ang posibleng kanilang kakaharapin. Yun nga ang sinasabi ni Boyeng ay posibleng makasuhan din kahit yung midstream media o lehitimong journalista dahil ika nga ay may court order o wanted na itong si Bantag mga kababayan po natin. Pero nakikita ko dito mga kababayan po natin, hindi kaya ito lang sa ating sariling pananaw at opinion lang mga kababayan po natin, hindi kaya ito ay personal din na atake ni Secretary Boyeng Rimulya sa mga vlogger na ito. Dahil itong tatlong vlogger na ito mga kababayan po natin ay sadyang madalas inaatake nga itong Secretary Boyeng Rimulya sa kanyang mga pulisiya sa pagpapatakbo ng Department of Justice, lalo na dito sa Bilibid mga kababayan po natin, na kung saan mainit ang issue nakaraan lamang patungkol sa mga anomalya na nangyayari sa Bilibid. So syempre marami ring mga pagkakamali at maraming sabit at noon pa yung nangyari sa kanyang anak. Itong tatlong vlogger na ito ay talagang tinadtad ng batikos itong si Secretary Boyeng Rimulya. Ito kaya ang paraan na nakita niya itong pag-interview ng tatlong vlogger kay General Bantag, ang posibleng rason na nakita niya para it's time to to respect doon sa mga vlogger sa sunod-sunod na mga pambabatikos sa kanya, mga kababayan po natin. Ito kaya. So, yan po ay posible o posibleng hindi. Yan po ay personal opinion natin at pananaw na galing sa base sa ating mga nakikita, mga kababayan po natin. mali ba yung korte? Mali ba yung sinabi ng korte? Like kami, sir, kasi in our So, meron kami tinatawag. hindi, wanted na ito may court order na for the arrest. Like, kung kami, sir, and legitimate na we can be sued. It's possible. Yes. Nothing personal eh. Diba sinasabi ng korte, hulihin natin ito. Hulihin ito. At ang sinasabi niya mga kababayan po natin is it's nothing personal. So, doon na mismo galing sa kanyang bibig mga kababayan po natin na hindi niya pinipersonal sapagkat hindi naman tinatanong sa kanya ng midstream media kung personal ba ito o hindi. Ang tanong nga lang ay kung sila ba na legit na journalista ay kakasuhan din. Ang sabi niya, yes, possibly. So, hindi siya sigurado din mga kababayan po natin pag mainstream media. Pero pag independent vlogger, mga kababayan po natin, ay posible palang kasuhan. Kaya tayo mga vlogger, mga kababayan po natin, ingat-ingat na lang siguro sa ating mga aksyon kasi mayroon talagang ganitong instances. Siguro hindi rin na-anticipate nitong tatlong vlogger na posible silang makasuhan. Pero nabasa na natin, may nag-comment na nga na mukhang kailangan na nila magmukbang na lang ang content dahil sa posibleng makakasuhan sila. Ang sabi naman ng isa ay wag silang takutin dahil mukhang lalaban din itong mga vlogger na ito laban kay Secretary Boyeng Rimulya. Kaya abangan na lang natin mga kababayan po natin kung ano ang magiging development. Ang sabi ni Boyeng ay nakahanda na ang kaso dito sa tatlong vlogger. So, abangan natin mga kababayan kung ano ang kahihinatnan nito.